Sa gitna ng modernong panahon kung saan teknolohiya ang namamayani, namumukod tangi ang isang kabataang Pilipino na patuloy na nagbibigay halaga sa sining. Si Hazel Ansi Pascual, isang grade 10 student ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST, ay ginagamit ang pagguhit at pagpipinta bilang paraan ng pagkukuwento at pagpapahayag ng damdamin. Para kay Hazel, ang sining ay hindi lamang libangan kundi isang personal na wika. Sa pamagitan ng kanyang mga portrait artworks, na ipapakita niya ang mas malalim na pagkatao ng kanyang mga paksa, mga emosyon at kwentong hindi basta nakikita ng mata. Ang bawat guhit at kulay ay may layuning magbigay buhay sa imahe at mag-iwan ng damdamin sa tumitingin. Kapansin-pansin ang kanyang tiyaga sa paghasa ng talento. Patuloy niyang pinag-aaralan ang iba't ibang estilo at teknik upang mapahusay ang kanyang kakayahan. Sa murang edad, ipinapakita na ni Hazel ang disiplina at dedikasyon na hinahangaan ng kanyang komunidad at kapwa kabataan. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay sa mundo ng sining, dala ni Hazel ang inspirasyon ng ekspresyon ng tao at ang paniniwalang ang sining ay makapangyarihang paraan ng komunikasyon. Unti-unti niyang binubuo ang sariling identity bilang isang artist, isang boses na may lalim, puso at direksyon. Patunay ang kanyang kwento na ang sining ay buhay na buhay sa kabataan at may mga tulad ni Hazel na handang ipagpatuloy at pagyamanin ito. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Gabaldon ang isang makabagong solusyon upang tugunan hindi lamang ang problema sa sanitasyon kundi pati na rin ang pangailangan sa alternatibong kabuhayan at pangangalaga sa kalikasan. Sa pangunguna ni Punong Bayan Attorney Joby P. Imata kasama sina Sanitary Officer Mr. Elton John Alfaro at Municipal Veterinarian Ms. Jesusa Krishna Vino. Personal na nakipagpulong ang LGU sa Department of Science and Technology o DOST Region 3 at sa Central Luzon State University o CLSU. Layunin na pag-ugnayan na pag-aralan ang posibilidad ng paggamit ng biogas technology bilang isang sustainable at environment-friendly na solusyon para sa mga hog at goat raisers sa bayan. Sa pamagitan ng teknolohiyang ito, ang mga dumi ng hayop ay maaaring gawing methane gas na magsisilbing alternatibong enerhiya habang ang natitirang byproduct ay nagiging organic fertilizer na kapakipakinabang sa agrikultura. Patuloy na tinatalakay kung paano epektibong maipatutupad ang nasabing teknolohiya sa antas ng komunidad upang matiyak ang kalinisan ng kapaligiran, mabawasan ang polusyon at mapalakas ang kabuhayan ng mga maliliit na nag-aalaga ng hayop. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang layunin ng pamahalang lokal na pagsabayin ang kaunlaran, pangalaga sa kalusugan at paggalang sa ugnayan ng kapitbahayan para sa mas maayos at mapayapang pamumuhay ng mamamayan ng Gabaldon. Bilang bahagi ng mas pinalawak na plano ng pamahalang bayan para sa kaunlaran ng lokal na turismo, nagsagawa ng ocular inspection ang municipal government sa Bato Ferry River kamakailan. Ang aktibidad ay pinangunahan sa inisyatiba ni Punong Bayan Benji A. Padilla na layong muling pasiglahin ang potensyal ng lugar bilang isang ligtas at kaaya-ayang destinasyon para sa mga residente at turista. Personal na tinungo ng mga pangunahing opisyal ng munisipyo ang lugar upang suriin ang pisikal na kalagayan ng ilog, mga pasilidad sa paligid nito at ang mga posibleng proyektong maaaring ipatupad para sa pangmatagalang pag-unlad. Kabilang sa delegasyon sina Mr. Melencio B. Rupac Jr., Municipal Administrator, Engineer Edwin Di Fiesta, Municipal Engineer, Engineer J.R. Padilla, Assistant Municipal Engineer,
Engineer Darwin Mariano, Municipal Environment and Natural Resources Officer, Engineer Ferdinand Cayetano, Municipal Assessor, at Attorney Anthony Escasinas, Municipal Legal Consultant. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ang mga usapin kaugnay ng environmental protection, structural safety at legal na aspeto ng mga planong pagsasaayos. Binibigyang diin din ang kahalagahan ng balanseng pag-unlad kung saan isinasabay ang turismo sa pangalaga sa kalikasan at kaligtasan ng publiko. Ayon sa pamahalang bayan, ang hakbang na ito ay paunang yugto lamang ng mas komprehensibong plano na kinabibilangan ng posibleng rehabilitasyon ng lugar, paglalagay ng mga kinakailangang pasilidad at pagpapatupad ng mga patakarang magtitiyak ng kaayusan at seguridad ng mga bibisita. Inaasahang sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano at pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng munisipyo, ang Bato Ferry River ay muling magiging simbolo ng lokal na turismo at kabuhayan habang pinananatili ang likas nitong ganda at kahalagahan sa komunidad.